From the first time. Sabay-sabay. It's alive! Classic oh. Harley Davidson. It's alive! Old is gold, sabi nila ha. So meron tayong gagawin dito mga katropa na click 125. Ang problema ng motor ni boss ay palaging lumalabas yung kanyang check engine, tsaka palaging nag-overheat. Galing pa si boss sa Zambales, dinala sa atin para ipacheck kasi nakailang beses na siyang nagpalit ng coolant at nagpa-check na rin siya ng wiring niya, pero ganun pa rin, check engine pa rin. Tapos dito naman meron tayong Rossi 175 na FI. Ngayon ang pinoproblema ng may-ari, hindi nagaano yung knob niya. Ayaw mag-open nung kanyang knob, pero yung kanyang remote may battery naman. Pina-check niya na yung wiring niya, wala naman daw problema. At chinek nila isa-isa yung wiring, yung battery, yung fuse, wala naman daw problema. Sabi nung nag-check, baka may problema daw yung knob. So ito mga katropa, 4 na beses na ako naka-encounter ng ganitong klaseng problema. At kung sakaling may encounter nyo rin to sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, ganito lang yung dapat yung gawin. So bago natin i-troubleshoot ito mga katropa, subukan muna natin i-on yung remote ni boss. Baka sakaling hindi lang nila napipindot ng maayos, baka naka-lock. Kasi minsan naka-lock lang sa remote kaya hindi mapihit. So hindi talaga nagpapangsyon yung kanyang knob. So kapag ganitong klaseng problema mga katropa, tatlo lang yung nagiging possible na problema. Una, yung mga fuse niya. I-check natin baka mayroong busted o kaya corrosion yung kanyang fuse. Pangalawa, kung sakaling good yung mga fuse, walang busted at hindi corrosion, yung kanyang wiring papunta doon sa receiver. Kasi itong mga Rossi 175 na FI, mayroon siyang receiver na nakalagay dito. So i-check natin yan, baka mula dun sa receiver wala siyang supply o kaya mayroong putol. So 4 na beses na akong gumawa nito at palagi kong na-encounter na ang may problema yung kanyang receiver. Pero bago natin i-declare na receiver yung problema niya, syempre i-check muna natin yung kanyang mga wiring. At kung sakaling receiver nga yung problema niya, alam naman natin na napakahirap maghanap ng receiver. Mayroon tayong diskarte dyan at ituturo ko sa inyo yung pinakamurang diskarte ng pagpapalit natin dun sa receiver, yung alternate na paraan para maayos natin yung ating motor at mapagana natin yung ating knob. So okay naman yung mga fuse niya mga katropa, wala namang busted at walang corrosion. Pagkatapos nyo ma-check yung kanyang fuse, ang susunod na gagawin natin, pupunta tayo sa kanyang receiver. Yung receiver ng 175 na Rossi, dito siya nakalagay. Itong malaking box na to, ito yung mismong kanyang receiver. So ang gagawin natin, aalisin natin yung socket ng receiver. Sa socket, meron kayong makikita rito yung kulay pulang wire. Yung solid na red wire dito sa socket ng ating receiver, ito yung pinaka positive supply ng ating receiver na kahit na nakapatay yung ating susian, nasusupplyan pa rin siya ng positive supply galing ng battery. So i-check natin to kung mayroong dumadaloy dito na positive supply. Para ma-check natin yung red wire kung may dumadaloy dyan na positive supply, yung test light natin ilalagay natin sa negative ng ating battery. Or pwede rin kayong kumuha dun sa mga body ground. Walang problema dyan. Pero mas maganda kung direct na sa battery para hindi nag-lose yung ating connection. So yung test light, nailagay na natin sa negative supply ng ating battery. Subukan natin i-test light yung positive supply ng ating battery para makita natin kung gagana yung ating test light. Okay, so gumagana yung test light natin. Ngayon babalikan natin yung socket ng ating receiver, yung kulay pula. At iti-test light natin yan, dapat meron din siyang positive supply o ilaw yung ating test light. So yung pula na wire ay pangatlo. 1, 2, 3. Pangatlo, pawak na Daniel. Iti-test light natin yung pangatlong butas. Dapat umilaw yung ating test light. So okay mga katropa, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin yan, walang problema dun sa red wire. Magmula sa battery hanggang papunta rito sa socket ng ating receiver. Pero kung sakaling hindi siya umilaw, ang possible na problema niyan, may putol, may corrosion, o kaya naman pwede na kayo mag-jumper mula dito sa red wire at patakbuhin nyo hanggang dito sa battery, pero maglagay kayo ng fuse na 10 amperes. Ayun lang yung solusyon doon kung sakaling walang supply yung red wire dito sa ating socket ng receiver. Pero sa ngayon, good yung supply ng ating red wire at walang problema. Susunod na i-check natin mga katropa yung ground supply naman ng ating receiver. Kung mapapansin nyo rito, merong dalawang green wire dito sa socket ng ating receiver. So yung dalawang green wire na yan, i-check natin kung nasusuplayan siya ng ground wire galing ng ating battery. So dahil sa ground wire yung hinahanap natin, ang gagawin natin, yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive supply dahil ground yung ite-test light natin. Tapos i-test light natin yung ground wire. Subukan natin kung ilaw yung ating test light. Okay, dito sa body ground, subukan natin kung ilaw. Okay, umilaw. Ngayon, i-test light natin tong green wire ng ating socket ng receiver. Ang pwesto niya ay 2 tsaka 3. Tignan natin kung iilaw. Yung pangalawang butas muna, 1, 2. Okay, umilaw. Pangatlo, okay, umilaw. Ang ibig sabihin niyan, walang problema yung supply ng ating ground dito sa socket ng receiver. Kung saka
sakaling hindi umilaw yung ating test light, ang ibig sabihin hindi siya nasusuplayan ng ground. So possible na problema, ganun pa rin. Maaring putol yung linya ng ating ground or mayroong corrosion. So good yung ating positive at good din yung ating ground dito sa sakit ng ating receiver. Meron pa tayong isang i-check. Kasi yung knob, para gumana yung ating receiver, kailangan mong pinutin yung knob para ma-trigger yung ating receiver. So i-check natin kung good yung switch ng ating knob. So para ma-check natin yan dito sa sakit ng ating receiver, hanapin nyo lamang yung green na mayroong lining na blue. Gamit yung ating test light, yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive supply kasi yung supply ng ating knob ay ground. Tapos i-test light natin tong ground natin kung iilaw yung ating test light. Okay, umilaw yung ating ground sa body ground. Okay, umilaw din. Yung green na mayroong lining na blue ay pang 1, 2, 3, 4. Pang-apat siya. Daniel, pang-apat na ano. Ngayon, habang nakatusok ka doon sa green na mayroong lining na blue, ang gagawin mo, pipinutin mo yung knob. Dapat umilaw yung test light. Kapag hindi umilaw yung test light, ibig sabihin may problema yung switch ng ating knob kaya hindi rin natitrigger yung ating receiver. Okay, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin niyan, walang problema yung switch ng ating knob. Good din siya, kondisyon. At yun mga katropa, na-check na natin lahat. Good yung positive supply ng ating receiver, good yung negative, at good din yung switch ng knob. Ang ibig sabihin, kumpirmado na talaga na may problema yung receiver ng motor ni boss. Ngayon, dahil sa hirap maghanap ng receiver ng Rossi 175 Fi, hindi ka rin agad-agad makakabili, hindi ka makaka-order. At kung mayroon man, napakamahal. Nasa 4,000 hanggang 4,500 hanggang 5,000 ata yung receiver ng ating Rossi. Kung sakaling wala kang mahanap, ito yung mga dapat nating gawin at ito yung paraan para makatipid yung customer mo or makatipid ka kung sakaling ganito yung problema ng motor mo. Gagamit tayo dito ng on-off na switch. Nabibili lang ito sa Shopee, siguro nasa 150 hanggang 200 pesos. Kung gusto niyo bumili ng ganitong klaseng switch, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo doon sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng remote sa Shopee at Lazada. So itong gagamitin natin mga katropa ng module, huwag kayong mag-alala kasi kung sakaling dalawa kayong may ganito, hindi naman niya basta-basta mabubuksan o ma-operate yung module nyo kasi itong module nito ay may kanya-kanyang frequency. Itong remote natin, hindi natin pwedeng gamitin dun sa kabilang module at yung remote niya hindi pwedeng gamitin sa module nyo. Kaya safe na safe gumamit ng ganito sa ating motor. Tapos ito naman yung kanyang module. Sa module mga katropa, meron tayong makikitang B-, ito yung ground supply ng ating module. At B+, ito naman yung positive supply ng ating module. Common, ito yung pinaka common supply ng ating relay. So ang lalagyan natin dito ng wire ay yung minus, B+, NO, tsaka common. Pagkatapos nating malagyan ng wire, ang gagawin natin, yung common, tsaka yung B-, pagsasamahin natin silang dalawa. So ito na mga katropa yung ginawa natin, yung common, tsaka yung B-, pinagsama natin silang dalawa. Ilalagyan natin itong module dito sa sakit ng ating receiver. So ang gagawin natin, balatan natin tong cover ng receiver para ma-expose natin yung kanyang mga wire. Dito sa ating module mga katropa, ang unang gagawin natin dito, yung B+ o positive ng ating module, ilalagay natin dito sa red wire o positive supply ng ating socket ng receiver. So ito na mga katropa, yung ating B+ ng module o positive supply ng ating module, nilagay na natin sa red wire. Ang susunod natin, yung pinagsama nating B- at common o com ng ating module. Ito yon yung pinagsama natin. Ilalagay natin sa green wire. So dito sa socket ng ating receiver, hanapin nyo lamang dito yung purong green wire. Diyan natin ilalagay yung pinagsama nating common at B- ng ating module. So ito na mga katropa, yung pinagsama nating common at B- ng ating module na ilagay na natin sa green wire o sa ground ng ating motor. Ang susunod natin, yung normally open o NO. Ito yon, nag-iisang wire na lang. Ilalagay natin dito sa yellow na mayroong lining na green. Yung yellow na mayroong lining na green dito sa socket ng ating receiver, ito naman yung trigger ng ating solenoid, lock ng ating knob. So ito na mga katropa, yung NO o normally open ng ating module na ilagay na natin dito sa yellow na mayroong lining na green. Ito pala mga katropa, kapag bibili kayo ng module na ganitong klaseng remote, merong kasamang box to. Ilalagay natin yung box tapos balutan nyo na plastic tsaka electrical tape para hindi siya pasukan ng tubig. So subukan na natin mga katropa. Syempre, wala na yung dating remote ni boss. Sana yung remote ni boss? Ito yung remote ni boss. Oh. Ito yung dating remote ni boss. Wala na to. Dahil ang magiging remote niya na ay ito. So kapag pinindot natin yung on, habang pinipindot natin, maiikot natin tong knob. Pag binitawan natin, mamamatay yung solenoid at hindi nyo ulit mapipihit. Kaya dapat pag pinihit nyo to, dapat i-stay din yung pindutin yung on. Subukan natin. Pindutin natin yung on. Ikot natin. Yun o. Nagsusi na. Tapos subukan natin siyang paanda rin. From the first time. Sabay-sabay. It's alive!
Alright mga katropa, buhay na yung motor ni boss, gumagana na. At syempre, higit sa lahat, ang importante rito, nakatipid siya dahil sa diskarte natin at dahil sa remote na ito. Wala nang problema yung motor ni boss. It's alive na! Subukan natin patayin. Pag pinatay mo yan, syempre, hindi mo na mapipihit yung knob. Hanggat hindi mo pinipihit itong on. Nakalock siya uli. Pero kapag pinindot mo yung on, tapos ikutin mo yung knob, syempre buhay na naman siya at pwede na siyang mapaandar. It's alive! Mabibrate. So yun ang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.